Another day, another J First Wife story. Tamang tambay lang sa damuhan ang mga manok kapag hindi umuulan. Nanunuka sila ng kung ano-anong mga insekto na nasa damuhan. At kapag umuulan naman, lahat sila ay nasa kubo nakatambay. Maluwag na ngayon ang range area na nagagalaan nila at madami silang mga damong natutuka. Mabilis kumapal ang damo ngayon dahil tag-ulan at madaming insekto rin silang natutuka. Mas maganda na ngayong maluwang na ang kanilang alpasan dahil kapag masikip ang alpasan ng mga manok ay malimit silang maghabulan at magpaluan. Maluwang pa ang area ng alpasan dahil konti lang ang mga manok na nakaalpas. Malawak ang kanilang takbuhan kaya ang mga manok namin na nakaalpas sa range area ay matitigas ang katawan. Maganda talaga kapag ganyang alpas dahil na-exercise ang mga muscle ng mga manok. Tuwang-tuwa lagi si Jay Fern sa mga alpas na manok, kaya kung nasaan yung mga alpas, dun lang din siya nakatambay. Lagi niya nga itong kinukuhanan ng video at sinisend sa akin dahil medyo matagal na ulit akong hindi nakakarating dyan sa manukan. Dahil malimit nga ngayong umuulan, magmula nung dumating kami galing sa Maynila ay hindi pa rin ako nakakapunta dyan sa manukan. Kaya laging nag-video si Jay Fern para makita ko ang lagay doon ng mga manok. Dito naman sa kabilang range area kung saan yung mga pulet at si Tanda naman ang mga nakaalpas doon. Ikinulong muna silang lahat ni Richard sa kubo dahil maputik ngayon doon sa kabilang range area. Lagi ngang madumi ang mga paa ng manok kaya dyan muna sila sa loob ng kubo at dyan na rin sila pinapatuka lagi. Si Tanda naman magmula nung isinama dyan sa mga pulet ay naging masigla na rin. Ito namang aming kambing na si Lana ay nanganak na pala ulit. Nag-iisa lang ang anak ngayon ni Lana at sana nga ay mabuhay yan at hindi magkasakit. Maselan kasi ang mga kambing kapag tag-ulan. 2 days pa lang ang anak niya ni Lana, nakakatuwa naman ang kambing at malakas na. Mukhang nagmana kay Lana ang anak niya ngayon dahil meron ding puti sa ulo. Lalaki nga ulit ang anak ni Lana ngayon. Umaraw nga maghapon nung isang araw kaya ibinaba ni Jay Fern ang mga nasa multi-purpose pen na manok. Yung mga bulik ay inilagay niya sa scratch pen para makapulpog. Medyo maliit pa nga yung mga bulik kaya hindi mo na inalpasan ni Jay Fern. Baka habulin lang yan at paluin ng ibang mga cockerels na mas malalaki sa kanila. Inalpasan na nga ni Jay Fern yung ibang mga cockerels pero yung nasa multi-purpose pen ay hindi pa niya inaalpasan. Ito naman yung mga cockerels na dating kasama ng mga bulik, hindi mo na yan aalpasan ni Jay Fern at ilalagay lang din sa scratch pen. Ito sa katabi nila na malalaki na ang aalpasan. Ito namang mga sisiw na month-old pa lang na nasa multi-purpose pen ay hindi pa namin pwedeng alpasan. Pero may isa silang kasamang nilagay namin sa crates dahil laging namamalo. Hinihiwalay nga agad namin kapag may sisiw na namamalo. Tik-tik nga ang init kaya pinainitan ni Jay Fern ang mga bulik. Medyo matagal-tagal na rin kasi silang hindi naiinitan, kaya ngayon ginawat na init ay pinainitan muna at nang makapulpog na rin. Mahigit 2 weeks na rin kasing laging umuulan dito sa amin. Ito namang mga sisiw dito sa folding ay nagkakagulo, akala ko wala na silang patuka at painom. Mukhang nasisikipan na sila sa folding kaya may init na ang ulo kaya meron nang namamalo. At nung sinilip ko nga ay biglang tumigil sila at hindi ko na ngayon alam kung aling sisiw ang namamalo. Ililipat ko na yan mamaya sa brooder. Binuksan na ni Jay Fern ang pinto ng multi-purpose pen para lumabas na ang mga cockerels na nasa loob nito. Naghapunan lang ang mga sisiw at parang walang balak lumabas ng multi-purpose pen. Ngayon pa nga lang aalpasan ang mga cockerels na yan kaya hindi pa sila sanay na nasa baba. Kaya sabi ko kay Jay Fern ay lapitan niya at abugin niya para lumabas ng multi-purpose pen. Lumapit ka dun. Pinalapit ko na nga si Jay Fern para abugin ang mga manok dahil wala talagang balak bumaba ng multi-purpose pen. Ayaw talagang bumaba. Ay. Pero maya-maya din ay nag-umpisa ng magliparan palabas ng multi-purpose pen ang mga manok. Sila pang alang ang inalpasan ni Jay Fern, yung ibang mga manok na kaedad ng bulik ay hindi na muna inalpasan. Tibok lang. Yung mga dating kasamahan ng bulik ay ibinaba din ni Jay Fern sa scratch pen para makapulpog.
Ilan pa ang nandun? Habang nililipat nga sa scratch pen ni Jayfern, ang mga manok ay nakaalpas pa ang baby pullet, buti na lang nahuli din niya agad ito. Pagkababa nga sa mga cockerels ni Jayfern ay bigla na lang namalo yung isang matapang na cockerel, kaya ang ginawa ni Jayfern, hinuli na niya ito at inalpasan na. Pagkalpas nga ni Jayfern sa matapang na cockerel, dito naman siya lumapit sa mga bulik. Kinukursunada naman niya ang mga bulik, buti na lang yung mga bulik ay hindi pa nalaban. Yung niniwalay mo na yan? Ano marking yan? ARL? Matapang talaga mga ARL. Eto namang bulik na itinali dito sa gilid ng bahay ay nanlulugo na nga at ang kanyang palong ay nakakatakip na sa kanyang mata. Kaya naisipan ni Jayfern na pungusan na ito ngayon ginhawa't umaaraw. Hinawakan ko nga ang bulik para mapungusan ni Jayfern. Bago namin pinungusan ang bulik ay hindi mo na pinainom ni Jayfern para hindi ito madugo. Pikom ang bulik namin kaya saglit lang pinungusan ni Jayfern. Bukod sa palong ay tinanggal din ni Jayfern ang mga lambe para malinis ang pungos. Ayan ang kanyang pungos. Tuyo na. Makukulit nga itong mga cockerels na bagong alpas namin dahil laging nagpapaluan. Hindi nga sila maghiwalay kaya nilapitan na ni Jayfern para paghiwalayin. Mukhang nasaktan ang isa dahil paika-ika na itong lumakad. Kaya lagi kaming nakabantay dito sa mga manok sa likod dahil ganyan nga ang nangyayari. Hindi magpuknatan kapag nagpapaluan. Parehas anak ng aming ARL na broodhen ang dalawang yan. Nung nasa loob sila ng multipurpose pen, hindi sila nagpapaluan, pero nung nilabas na namin at inalpasan, ay tumapang na. Ito naman yung mga sisiw na nasa folding. Nilipat ko sa brooder dahil nasisikipan na nga sila sa folding at maiinit na ang ulo. At pagdating naman dito sa brooder, ay lalo pang tumapang. Namalo na nga din yung isang sisiw, kaya iniwalay ko muna. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!